Ayun naman, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang klase ng kulungan na meron dito sa aming farm. Kagaya nitong nasa likod natin, ang tawag po dyan ay elevated breeding pen or chicken coop na lang, no? So, elevated siya kasi nga itong mga nakalagay na breed dito ay mga dominant CZ parent stock. So, requirements iyon. Tapos, kasi medyo kamahalan sila, so gusto natin hindi sila magkakasakit. Kasi pagka sa lupa, syempre naka-expose sila sa bakterya, sa mga dumi. Unlike sa ganito, yung ipot nila nalalaglag dun sa baba. So ito yung elevated na chicken coop. Dito naman, ang tawag dito ay floor type chicken coop din. So kulungan ng manok pero nasa sahig, floor type. So pakita ko sa inyo, ito yung itsura niya. Yan. Ito yung mga ano natin, mga breeding pen din natin. Floor type yan. So merong steel matting, bubong, ganyan lang. So may mga division lang para hindi nagko-crossbreed yung mga alaga nating manok. Ito namang nasa likod ko, ito yung fly pen ang tawag nila dito. So nagsimula kasi kami sa fly pen muna, lalo na nagtitipid pa, wala pang enough na budget, pwede kayong magsimula sa fly pen. Pero pag bibili kayo ng fly pen, ang suggestion ko yung mga galvanized para hindi kinakalawang. So ito ay floor type din pero naka fly pen. Ang sukat nito ay 4 by 6 feet, so malaki. Tingnan nyo, malawak sila. Ganyan, then meron kami dong yung tuntungan nila pagka umuulan or nagpuputik dyan, pwede silang tumuntong doon. Ganon yung sa estilo namin sa may fly pen. So, sa fly pen, dahil low na ang gamit namin, mas maganda, ilagay nyo sa lilim. Pero pwede rin kayong gumamit ng yero sa fly pen. Siguro lagay nyo lang ng kahoy na suporta sa 4 na sulok para matibay. Ngayon, punta naman tayo dito sa aming instant chicken coop. So, parang ganun lang din siya, fly pen, pero mas malaki. Eto, papakita natin sa inyo. Yan, so itong mga pa-triangle na to. So may mga nabibili na dito sa market pero ako kasi that time nakabili ko sa China kasi may knowledge ako na kumbaga alam ko kung paano umorder sa China, ganun dahil sa previous business namin. Sanay ako mag-import from China, so nakabili tayo nito. So ang ginawa lang dito, nilagyan natin ng hollow block para hindi makakatakas yung ipa na ilalagay dito, ganun. Saka para hindi mababasa yung ipa pagka umulan, ganun, hindi magpuputik, kaya naglagay tayo ng hollow block. So may mas malaking version yan, ito kasi medyo maliit, ang sukat niyan ay 2 by 3. So ito naman ay 4 by 3 meters yun, so malaki. So ito yung isa, malaki, mahaba. Pakita natin kung gaano siya kahaba. Ganyan. So may mga iba't ibang klase pa ng kulungan or housing ng manok, no, pero ito lang yung existing sa farm. Pero karaniwan naman dyan, halos ano lang, tatlong klase, yung battery cage. Pero sa atin kasi, wala naman tayong mga RTL, so hindi tayo naka-battery cage. Tapos yung elevated, yung pinakita natin kanina. And then yung floor type, pag sinabing floor type, nasa sahig. Bago ko malimutan, no, importante rin pala na alam natin yung orientation ng kulungan ng manok. Katulad nitong elevated chicken coop natin na nasa likod ngayon, kung mapapansin nyo, pahaba siyang paganon. Bakit siya pahabang paganon? Kasi po, ang sikat ng araw nandito. So pagka sumikat ang araw, konting part lang, ay baligtad, konting part lang dito ang maarawan. So ang lubog ng araw naman nandun sa likod. So konting part lang din ang malalagyan natin, ang maaarawan. So hindi ganong expose siya sa init. So kasangga, bakit itong kulungan mo sa likod baligtad? Yun nga po, kasi mali ako dyan. So yun yung natutunan namin. Kaya ang ginawa namin dyan, naghabol kami. So dito, kung napapansin nyo, puro puno yan. Kaya malilim doon. Dun sa harap naman na parte niya, naglagay ng mga saging para maiwasan din yung sikat ng araw na galing doon. So yun yung isang pagkakamali namin na dapat na matutunan nyo rin. Kaya ako sinabi dito. Ayan. So dito, sa ating bagong kulungan, ayos na siya. Sinunod na namin yung orientation na dapat para hindi mainit yung